Napakahalaga po ng ating pong mga pag-aaral patungkol po dito po sa tinatawag na mga offerings or sacrifices ng ating Panginoong Yesus. Mahalaga na makita natin yung mga truth behind doon sa may tinatawag na salvation or yung atonement na ginawa ng Panginoong Yesus. Yung maintindihan mo yung tinatawag na tagumpay natin kay Jesucristo. O yung maintindihan natin yung tinatawag na the finished works of God kay Christ doon sa may cross. Mahalaga yon para sa atin kasi nang sa ganon, huwag mabaliwala mga kapatid yung ginawa ng Panginoon sa atin. Na itong salvation na meron tayo ngayon, hindi po ganon kasimple yon. Hindi po ganon lang yon na para bang, ako, ligtas na ako. Kaya mahalaga yung naiintindihan mo, papaano ito inaccomplish ni Christ sa atin. Ngayon, ine-enjoy na natin yung salvation. Ine-enjoy natin yung forgiveness of sin. Ngayon, ine-enjoy natin yung our peace with God. Pero ano yung konsepto mo dyan, kapatid, nung tinanggap mo yan, nung inaccomplish yan ni Christ para sa atin? Nang sa ganun, mga kapatid, huwag nating malalapastangan ng Panginoong Hesus. Huwag nating malalapastangan yung mga bagay na banal na tinanggap natin buhat sa Panginoon. Na tayo, ang maging attitude natin pag naintindihan natin yung mga ginawa ng Diyos sa atin, nandoon yung hiya, nandoon yung gratitude, yung eternal gratitude sa kanyang kabutihan na ikaw at ako ay naging recipient ng napakagandang regalo buhat sa ating Diyos. Amen. So ngayon mga kapatid, gaya ng sinabi ni Mamay kanina na napakahalaga na maintindihan natin na bakit si Christ kinakailangang mamatay pa sa cross. Kasi of all religions sa mundo, only yung Christian religion, yung merong namatay yung Savior niya para sa bayan. Tayo lang yung may ganun eh. All pagan religion, walang ganun at they mock at it. Hindi nila matanggap yon. So ngayon mga kapatid, marami pong mga mahalagang paliwanag doon. Isa na po yung ginawa ng Panginoong Hesus na inaccomplish niya yung mga Old Testament na manner ng sacrifices. Kung papaano noon ng mga hayop na mamatay at inihahandog sa Panginoon for the forgiveness of our sins, inaccomplish niya yon. Kinakailangan niya magkatawang tao, kinakailangan niya mag-suffer, kinakailangan siyang mamatay, i-crucify, nang sa ganon tayo ay maibalik sa Panginoon. Inaccomplish niya yon. So ngayon mga kapatid, kaya gaya na sinasabi sa Hebreo, chapter 9, verse 22, indeed, under the law, almost everything is purified. Mahalaga po yung salitang iyan na maintindihan natin. Whenever you encounter the word cleansing or purifying, importante yung salita sa ginawa ni Christ sa atin to save us from our sin. Everything is purified with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Nakita niyo mga kapatid? Kaya nga yung hindi... Bakit ang tanong doon bakit hindi na lang na pinatawad ni God? O basta, forgiven na kayo, kahit hindi na mamatay si Jesus. Hindi, kinakailangan siya mamatay eh. So that makita natin, yung figure na kung saan ng Old Testament, yung mga hayop, yung mga innocent na mga hayop, ay mamamatay on our behalf. Gigilitan yan. Ikaw mismo na nag-offer ang magigilit nun. Ipapakita sa iyo kung gaano ka-grievous yung sin natin against God. Kaya wag niyo mamaliitin yung kasalanan natin. Wag niyo yang i-ignore. Do not take it lightly. Ang kasalanan ay kasalanan. It is a serious offense against God. At yung mga ginawa ng Panginoon sa krus ay napaka-vital, napakalaking halaga, very costly. At tinanggap lang natin ito ng libre. Okay. Gaya ng sinabi sa Ephesians, walk in love as Christ loved us and gave up Himself for us as a fragrant and sacrifice
to God. Ibig sabihin, si Jesus yung kanyang offering, nung siya yung namatay on our behalf, naging mabangong samyo sa harapan ng Diyos yung kanyang kamatayan on our behalf. Alam nyo ba, whenever you encounter that word, yung fragrant offering, whenever you encounter the word, the wrath of God, maaalala nyo yung burnt offering. Amen? Tinalakay natin yan a month ago, the burnt offering. 4 na animal sacrifices yung inaccomplish ni Christ in the Old Testament. Capsulated ito sa New Testament na word na salvation. Pero nung Old Testament, si Jesus, namatay siya sa atin para sa ating kasalanan as burnt offering, as peace offering, as sin offering, and as guilt offering. 4 na sacrifices yan. Iba't iba ang features niyan, mga kapatid. Mahalaga para sa ating lahat na maintindihan yon nang sa ganun makita mo, no, na grabe pala yung ginawa ng Panginoon sa atin. Ngayon, nandito na tayo, nakakapagsamba na tayo, nakakapag-fellowship na tayo. Kung wala yung offerings ni Christ, walang possibility ang lahat ng iyan. Tayo ay mananatili under the wrath of God. Kaya nga doon sa may altar ng burnt sacrifice, makikita mo doon yung perpetual fire. Day and night, nag-aapoy yun. Hindi nawawala ng apoy yun. Para maalala natin lahat na yung wrath of God against all ungodliness and lawlessness ay patuloy na nagalagablab doon sa altar. But God has provided a sacrifice, a perpetual sacrifice, day and night. Si Jesus ay namatay as a burnt offering, as a fragrant offering, upang nang sa ganon tayo ay matanggap at maging katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. Na-appease ng burnt offering yung wrath of God. Na-satisfy niya yung holy claims of God against us. Yan ang burnt offering. Pangalawa, as a peace offering, sinabi nga dito sa may Isaiah, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Mahalaga po yung mga wordings na to. Alam nyo ba ngayon, we enjoy the peace of God. Ngayon, pinag-uusapan na natin yung fellowship. We are reconciled with God. Kung hindi si Jesus namatay as a peace offering, mananatili tayong enemies of God. But now, we are now seated with Him in His table, eating and fellowshipping with Him. Nakita natin yan sa may peace offering. Amen? So nakita niyo mga ginagawa ng Panginoong Yesus? Ang dami niyang inaccomplish para nang sa ganun tayo ay mailapit. Ngayon, sa araw na ito mga kapatid, pag-uusapan natin yung mahalaga. Yung isa sa mga tinatawag na propitiation o yung tinatawag na the sin offering. Kakaiba ang features nito mga kapatid, nitong offerings na ito. Talagang sineparate ni God, isa-isa, para makita natin ngayon kung gaano kadakila yung tinatawag na the finished work of Christ on the cross. Okay. Tatandaan natin, ang sin offering ay tinatawag siyang purification offerings. Parang yung peace offering, tinatawag siyang fellowship offering kasi nagkakaroon ng fellowshipping, nagkakainan. Amen? So, yun lang yung peace offering, ang kanyang salient feature ay merong kainan. Yun lang yung tanging sacrifice na merong talagang isi-share mo yung sacrifice na meat. At lahat kayo, i-invite mo yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, at kakain kayo sa harapan ng Panginoon. Enjoying the peace of God, na dati yung mga taong iyon ay enemies of God, ngayon nakaupo sa harapan ng Panginoon, kumakain in peace and security under the protection of God. And that is the work of the peace offering. Ngayon, the sin offering, ang pinag-uusapan dito yung salitang purification, cleansing. Okay, mahalaga ito mga kapatid. The blood of the purification offering was used to cleanse the tabernacle from what? The pollution of sin. Tatandaan nyo ito mga kapatid. Whenever you encounter the word sin offering,
Maalaala mo kung ano yung ginawa ni Christ doon sa cross. Ano yun? Alam niyo ba, ang kasalanan natin, hindi simpleng kasalanan yan. Our sin, it pollutes us, it defiles us, and it defiles the person around you. And more importantly, it defiles the temple of God. At makikita natin yan dito sa may sin offering. Kung bakit merong ritual ng purification na tinatawag na sin offering. Sa sin offering was judicially dealt with according to God's holy standard. Ganito nag-provide si God ng solusyon o ng provision upang tayo ay makaiwas at napipintong judgment ng Panginoon. Okay. So ngayon, the primary purpose of the sin offering, ito po yung provisions ng Panginoon ito po yung inaccomplish ni Christ para sa atin, para sa church niya. The primary purpose of the purification offering was the restoration of sinful people to the presence of God. Kung wala yung sin offering, hindi tayo mare-restore sa presence ng Panginoon. Kaya napaka-vital niyan. Lagi sila nag-o-offer, pag sila po'y nakipagdigmaan, nag-o-offer sila ng sin offering. Amen? Kita nyo yung si Christ, once and for all, in-offer niya ang kanyang sarili as sin offering upang tayo ay ma-restore lamang sa harapan ng Panginoon. Amen? Kasi we have broken the covenant of God. We have transgressed His holy law. Yan po yung dinidil judicially sa tinatawag na sin offering. May na-break tayong commandments ng Panginoon. Na-break natin yung kanyang banal na tipan. Okay. To make possible continuing presence of God among His people. Kita nyo na napakabuti ng Panginoon. Provisions niya yan sa atin. Kaya, alam nyo, ang pangangailangan ng tao, hindi lang puro pera. Tayo, minsan, akala mo, ang solusyon lang sa problema mo, ang kailangan mo lang, yung mga pansarili mong pangangailangan Ang sinolve ni God, yung talagang core ng problem ng tao, which is sin. At ipinakita sa mga offering na to, kung gaano ka-serious, kung gaano kabigat yung kasalanan natin. Minsan, inaakala nating simpleng bagay lang. It pollutes. Amen? Upang lamang tayo ay manatili sa presensya ng Panginoon. Kaya nga, only through atonement of Jesus Christ could the unescapable consequences of sin be averted. Doon lang, without the sin offering, panigurado yung punishment o yung consequences ng ating mga kasalanan. The punishment of God. Okay. So ngayon, ano po ba ang sin offering? Ang sabi po sa may Leviticus chapter 4 verse 1 to 2, speak to the children of Israel, saying, if a person sins unintentionally, ibig sabihin, inadvertent sins, kasalanan na hindi sinasadya, yun ang sinesettle sa sin offering. Sins intentionally against any of the commandments of the Lord in anything which ought not to be done, and does any of them. Ginawa mo yung bagay na ipinagbabawal ng Diyos na gawin mo. Either sin of omission or sin of commission. Alam niyo po ba yon? Kung ano yung sin of omission at commission? Yung sin of commission, ganito. Ipinag-utos niya na gawin mo to. Pinag-utos niya na wag mong gawin yon. Ginawa mo. Di ba sinabi niya, wag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, sumamba ka. That is sin of commission. Ang sin of omission, yung ipinapagawa niya sa'yo, hindi mo ginawa. So parehas mong kasalanan yun, ano?
sin of omission and sin of commission. Okay. So ano po ba itong inadvertent sin or unintentionally? So ngayon mga kapatid, ang ibig sabihin ng unintentional sin, these sins that are not high-handed or premeditated. Alam niyo po ba yung premeditated sin? Iba po yun eh. Yung tinatawag na willful. Talagang ginawa mo siya voluntarily with all yung talagang yung heart mo in rebellion against God. Yun po yung presumptuous sinning. Okay? Magkaiba po yun sa tinatawag na unintentional. Yung unintentional, ganito eh. Dahil sa kamangmangan natin, dahil sa kahinaan natin, dahil na rin sa kakulangan na, kunyari, naipit ka sa sitwasyon, tapos nakapangako ka ng hindi mo sinasadya, dahil sa kahinaan ng kalalagayan, naipit ka sa sitwasyon, nakakumit ka ng kasalanan na against God. Mga something like that, na hindi mo sinasadya or it is because of your weakness. Okay, that hindi siya premeditated, hindi siya high-handed. They are sins of weaknesses, of human frailty, and ignorance. Maalala nyo tayo, marami tayong ganyan eh, mga kasalanan dahil sa kamangmangan, dahil sa kahinaan, yan ang mga kasalanan natin eh. Pero yan, tinuturo niya sa may Bible na inadvertent or unintentional, unintended, not premeditated. Okay. So, kaya nga sabi po sa may Numbers chapter 15, para maintindihan natin ano yung difference ng intentional at saka sa unintentional, o yung inadvertent or yung tinatawag na presumptuous. Alam niyo naman yung salitang presumptuous, no? Talagang ano yan eh, in total defiance. Andoon talaga yung unbelief niya eh, sa sinasabi ng Panginoon. Talagang yung heart niya in total contrast or rebellion talaga sa ways ng Panginoon. Yun po yung tinatawag na intentional sin, presumptuous sin. Ngayon, para maintindihan natin kung ano yung nature ng dalawang uri na ito, yung unintentional at presumptuous, ay pinagpatuloy ito doon sa may Numbers chapter 15. If a person sin unintentionally, then he shall bring a female goat in its first year as a sin offering, so the priest shall make atonement for the person who sins unintentionally when he sins unintentionally before the Lord, to make atonement for him, and it shall be forgiven him. So nakita mo no, ang Panginoon napakabuti, no? Nag-provide siya doon kahit doon sa may kasalanan na hindi mo sinasadya. Kahit doon sa may mga kakahinaan natin, pinasan tayo ng Panginoon eh. Sa mahabang panahon, pinalagpas ng Diyos yung lahat ng mga kahinaan natin. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Di ba? Pag naisip mo yon na napakabuti ng Panginoong Diyos. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Yung iba, dahil sa kanyang kamangmangan, sa kakitiran ng kanyang pag-iisip, ang alam niya lang kumita ng pera, hindi niya alam nakakasala na siya kay God. Marami pang mga anyong ganong mga uri ng kasalanan. So ngayon, you shall have one law for him who sins unintentionally, for him who is native born among the children of Israel, and for the strangers who dwells among them. But the person who does anything presumptuously, whether he is a native born or a stranger, that one brings reproach on the Lord, and he shall be cut off from among the people. So nakita nyo kung gaano ka-sensitive yung presumptuous sin? Ika-cut off ka. Kasi ibang sin yun eh. Ibang uri yun, high-handed sin, premeditated, willful, in total defiance. So yung mga ganong uri ng kasalanan, talagang kinakat off yun ni God sa kanyang bayan. Because he has despised the word of the Lord and has broken his covenant.
that person shall be completely cut off, his guilt shall be upon him. Ang bigat, hindi po ba? Pag defiance, pag in total defiance ka, kunyari, alam mo na yung salita ng Panginoon, and then yung heart mo nagko-kontra doon sa may salita ng Panginoon, that is a total defiance. You are defying Him. At hindi ka covered nung sin offering. Pag gano'n ang kasalanan mo. Amen? Yung nilalabanan mo talaga yung daan ng Panginoong Diyos, hindi ka covered ng sin offering. Ang sin offering ay para sa mga taong ignorante, mahihina. Lahat tayo, kaya nga walang malakas sa atin. Lahat tayo mahina, lahat tayo may kahinaan. Amen? Kaya nga ang salita ng mga Kristiyano, by the grace of God, nandito ako, nakakatayo ako, by His grace, wala tayong ipagmamalaki. Amen po ba? Okay. So ngayon, para magbigay ng halimbawa si God ng isang konkretong halimbawa, in the same chapter, Numbers 15, merong eksena nangyari. So ibinigay yung batas ng Sabat. And then merong isang tao na talagang kabibigay lang ng batas, ikatuturo pa lang kung ano yung nature ng sin offering, and then itong may tao na nanguha ng paggatong during the Sabbath day. Ang issue po rito, mga kapatid, hindi po yung pangunguha ng kahoy. Hindi po yun yung issue eh. Kung hindi yung heart niya, ayaw niya talagang minamak niya yung salita ng Diyos, hindi siya nagpapasakop doon sa sinasabi ng Panginoon na magpahinga kayo sa Sabat. Huwag kayong kumuha ng panggatong o ano mang bagay. Magpahinga kayo sa Panginoon. Defiantly. Di totoo yan. Kalokohan yan. Siguro ganun sa heart niya. Nanguha siya, talagang pinakita niya sa buong bayan, kumuha siya ng gatong ng... Ngayon, nahuhuli siya, nakita siya, dinala siya kay Moses. Sabi ni Moses, tatanungin ko ang Panginoon kung anong decision ng Panginoon. At ito yung sagot ng Panginoon. Then the Lord said to Moses, the man must surely put to death. All the congregation shall stone him with stones outside the camp. So, as the Lord commanded Moses, all the congregation brought him outside the camp and stoned him with stones, and he died. That is the example, a concrete example of defiance. Total defiance. Kaya delikado pong kasalanan yan. It is not covered by sin offering. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya yung iba, yung mga nangangatwiran na, sinishare mo na yung gospel, and then sabi niya, bakit may pagkakitaan ba akong pera dyan? May mga ganun eh. Sinishare mo yung gospel, and then ang lakas ng salita niya, maggaganon siya sa harapan. May mahihita ba ako dyan? Mabibigyan ba ako ng trabaho niyan? Mga ganun mga kaisipan ng mga tao. Defiantly, tapos imamak niya pa, tatawanan niya pa, gagawin niya pang katatawanan ng Panginoong Diyos. Naku, nakakatakot na mga kasalanan yun. Amen po ba? Kaya nga, maintindihan mo ngayon yung sinabi doon sa may Hebrews chapter 10. Ano po ba yung sinabi sa Hebrews chapter 10? For if we go on sinning willfully, ito po, defiance po yan ha, high-handed sin po yan. Kaya pag sinabing high-handed sin, delikado yun. Serious offense yun. Okay? If we go on sinning willfully, after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin. Ibig sabihin, hindi siya covered nung provisions ng Panginoon. But a terrifying expectation of judgment and of the fury which will consume the adversaries or the enemies of God. Anyone who has set aside the law of Moses in the Old Testament, tulad ng example kanina, dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severe punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God? Kaya mahirap yung imamak mo ang Panginoong Yesus. It is a serious offense. Nakikita natin sa iba, yung mga unbelieving, di ba? Minamak nila, ginagawa lang katatawanan si Jesus. Nakakatakot na kasalanan yan. Minsan, di ba, may mga joke kayo narinig na ginagawa lang katatawanan ng Panginoong Yesus o yung mga bagay na makalangit. Nakakatakot na kasalanan yun.
and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified, and has insulted the Spirit of grace. Nakakatakot po na kasalanan yan. Kung yun nga kanina nakita ninyo, ay nakakatakot na nakasalanan kasi papatayin ka, stoned to death, buong bayan babato sa'yo, ang sinasabi po rito sa New Testament, how much more severe punishment ang kakamta ng mga taong nagmamak sa way ng Panginoon. For we know him who said, vengeance is mine, I will repay, sabi ng Panginoon. And again, the Lord will judge his people. It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. Amen? Kaya nga as a Christian, ganito dapat ang panalangin natin, mga kapatid. Si David, ito ang kanyang panalangin. Tayo rin, mga kapatid, dapat ganito rin panalangin natin. Ipag-pray mo kay God na huwag ka magkakasala ng defiance. It is a serious sin. Amen? May mga sitwasyon, minsan alam niyo ba, naiipit ka sa sitwasyon, nakakapagsalita ka, because of your pride, tinatayuan mo na yung mga mo, kahit alam mong mali ka. Amen? Nakakatakot po yun, mga kapatid. Amen. Minsan pag nag-aaway kayo mag-asawa, minsan sinasabi niyo ang Panginoon, Kristiyano ka pa man din, tapos minsan magde-defend, pulutan na nila ang Panginoong Diyos. Wag mag-refrain from doing that. Never mention God. Amen. Do not mock the way of the Lord. Ano mang problemang dumaan sa inyo, do not mock anything sa heaven. Amen. Keep back your servant from presumptuous sins. Let them not rule over me. Then I will be blameless and I shall be acquitted of great transgression. Presumptuous sin is great transgression. Amen. Okay. So balikan na po natin kung ano po yung sin offering. Okay. Bagamat, mga kapatid, ang sin offering, ang dinidil niya is an intentional sin, and yet dapat mo pa rin malaman that sin na hindi mo intentional ay also an offense against God. Amen. Huwag mo mamaliitin yan. Hindi porke hindi presumptuous sin yung nagawa mo. Yes, totoo. Because of our ignorance, because of our weaknesses, and yet it is still a serious sin against God. Kaya nag-provide si God ng atonement. Huwag niyo kakalimutan yan. Kaya huwag niyo mamaliit yung kasalanan. Amen po ba? They are serious transgression because they are violation of God's law. May na-violate tayo na law ng Panginoong Diyos. That's why God has provided sin offering. Amen. Okay. So the burnt offering, ano ang sinob ng burnt offering? Sinob niya yung problem ng wrath ng Panginoon against us. But it did not purify the one offering the sacrifice. Kaya nga kakaiba yung feature ng sin offering. Purification ang kanyang concentration. Amen? Ang sinob lang ng burnt offering, yung i-appease yung wrath of God. Amen? Ang sin offering is to purify the person who committed sin and the temple of God. Amen? There is still needed to be expiation or removal of sins, pollution. Kaya nga, ganda nga ng word na yun, no? Pollution ng kasalanan. Lalo na ngayon, ang labnaw na. Ang tingin sa kasalanan, parang simpleng bagay na lang. Simple na lang na mangdaya ng kapwa. Simple lang yung ganito. No, it is not a simple thing. Ang kasalanan ay nakakapag-pollute. Pinopollute niya tayo, yung ating buong pagkatao, at yung banal na presensya ng Panginoon. Makikita natin mamaya yan sa mga ritual. It is the removal of sin's pollution from the worshipers and the instruments of worship. The blood of the sin offering cleanses what? Defilement of the tabernacle that became defiled because it was located in the midst of sinful people. Kasi yung tabernacle nga, di ba? Ang tabernacle symbolizes the presence of God in the midst of His people. Ang kanyang tao makasalanan. Lahat tayo weak.
Lahat tayo nagkakasala, araw-araw magpahanggang ngayon. Kung wala yung sin offering ni Christ na eternal sa langit, paano na kaya tayo mga kapatid? Kaya nga nare-remind tayo na tayo ay simple being, bagamat forgiven na tayo mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan yan. Sinful tayo kaya nga nag-provide si God ng eternal sin offering doon sa langit, sa totoong tabernacle na sa langit. It is perpetual sa harapan ng Panginoon to settle once and for all yung problem natin sa ating kasalanan, yung ating mga kahinaan, but it does not cover yung willful sinning. Yung presumptuous sinning, ibang usapan yun mga kapatid. Amen. So, and the sinner was made clean and able to stand before God again. Wow! Kaya pala tayo nakakatayo ngayon sa Panginoon. Amen? Dahil because of that sin offering, because of that burnt offering, because of that peace offering. Kaya nga alam nyo, as we study the Word of God, na yung nakikita mo yung kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Napakabuti niya talaga mga kapatid sa atin. Okay, ngayon makikita ninyo yung mga requirement ng offering. Iba-iba. Tayo minsan, alam mo tayo yung nagme-measure ng sin natin Minsan kino-compare mo yung sarili mo, ako mas mabait ako kaysa sa kanya. Yung iba naman, yung ibang religion naman, na kinategorize niya yung kasalanan o na-i-classify niya yung kasalanan o mayroong mortal sin, mayroong venial sin. Pero ang magandang makita mo si God Si God yung nagka-classify kung ano ang kasalanan. Si God ang nagsasabi kung gaano kabigat yung kasalanan o hindi sa harapan niya. Amen po ba? Hindi tayo. At dito sa sin offering, makikita mo kung mabigat ba yung kasalanan o hindi. O, makikita nyo sa offering. Una, pag ang nagkasala ay priest o yung high priest, mag-o-offer siya ng bull without blemish. Kapag ang nagkasala ay congregation o nation or yung covenant people of God, the church, mag-o-offer siya ng the same bull din, katulad ng priest, without blemish. Kapag nagkasala yung political leader, si congressman, si mayor, o ano pa man mga alam natin, si king, si prinsipe, ang requirement ni God na offering ay ano? Baka? Ano? Goat. Ano ba yung mas malaki? Baka o goat? Baka. Doon pa lamang makikita mo na si God ang nag-grade. Si God ang nag-rate kung gaano kabigat yung kasalanan ayon sa prescribed niyang sacrifice. Pag ang nagkasala ay ordinaryong tao, kunyari tayo nagkasala ka, then gusto mo pumunta sa Panginoon, humingi ka ng tawad, mag-offer ka ng sin offering. Ang requirement ni God, kid na goat. Female naman this time. Pag sa ruler, male. Si God kasi ang nagde-determine kung ano yung makakapag-appease ng kanyang wrath. Hindi tayo. Hindi tayo ang nagsisettle ng ating kasalanan. Si God ang nag-provide ng way to settle our sins before Him. Amen po ba? Diyan pa lang kitang-kita nyo ano ang mabigat na kasalanan Kaya mabigat ang kasalanan ng mga pastors. Mabigat ang kasalanan ng mga priest. Ngayon, pag-usapan natin ang kasalanan ng mga religious leader. Kasi ang bigat baka. Mas mabigat pag nagkasala yung mga priests, yung mga pastors, yung mga religious leaders, mas mabigat ang requirement sa kanya kaysa doon sa mga political leader. Amen po ba? Sangayon po ba kayo doon? Ayon sa scriptures. Okay. Mas serious siya sa harapan ng Panginoon. Okay. Gaya na lang yung mga sinasabi ng ilang mga verses na to. Yung priest kasi, ano yan yung mga pastors, representative sila ni God sa mga tao. Sila yung may access. Hindi nyo ba napapansin yung mga tagapagturo, mas sila yung nakakaalam ng mas maraming katotohanan tungkol sa Panginoon kaysa sa ordinaryong tao? The more na may tinatanggap ka, the more na mas malaki ang requirement. Kaya mas nakakatakot yun Kunyari ako, pastor dito nung matayo ko rito, mas greater yung responsibility ko sa harapan ng Panginoon Ayon na rin mismo sa kanyang mga salita.
Kasi yung judgment ng Panginoon, uunahin niya yung kanyang bayan. Mas maraming ang tinanggap, mas maraming i-require si God sa'yo. Kaya nga sabing ganun sa may James chapter 3, my brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Amen po ba? Noon, binabasa natin yan, yung James na yan, favorite verse natin yan, pero hindi pa natin naiintindihan eh. Pero ngayon, maintindihan mo sa sin offering. Na kaya pala ganon, as much as possible, maganda yung calling ng pastor, yes, maganda. Maganda yung calling ng tagapagturo, pero ang taas ng requirement niyan. That's why si God ang nag-provide ng offering para sa mga religious leaders. Nag-provide God kasi seryoso yung offense. Pag nagkasala kami, napakabigat. Kasi, buti sana kung nagkasala lang ako lang eh. Hindi. Ang sabi ng Bible, pag nagkasala yung, sabi rito, no, if the anointed priest sins, what will happen? He brings guilt on the people of God. Damay kayo. Alam ba ito ng mga pastors? Amen. Kaya pag-pray niyo ako lagi mga kapatid. Amen. Pag-pray niyo ako lagi na huwag akong magkakasala. Salamat nga sa Panginoon, ina-uphold kami ng Panginoon, yung mga tagapagturo rito, ina-uphold kami ng Diyos araw-araw. Amen. Dawit kayo. Paano na kayo yung mga pastor na nangungutong? Mahirap na word yun, no? Pero sorry. May mga pastor na sinasadya, ginagamit niya yung palpito para sa sarili niyang interest. Grabe yung offense na yun. He brings guilt upon the people. May mga, sorry Lord. Mabigat na ano yun eh. Pero totoo yun, nakikita natin yun eh. May mga tagapagturo na manipulator. You have heard the word of God. At kung may mga iba mga tagapagturo na nanonood sa video na ito, maganda na maintindihan natin ito. Kaya ang sin offering ay kitang-kita mo doon kung gaano kaseryoso yung kasalanan natin before God. Pag nagkasala ang anointed priest, bringing guilt on the people, then let him offer to the Lord for his sin, which he has sinned, a young bull without blemish as a sin offering. Kaya ang laki, no? Bull. Ang mahal ng bull. Amen. Ang mahal ng bull. He shall bring the bull to the door of the tabernacle of meeting before the Lord, and he lay his hand on the bull's head and kill the bull before the Lord. Ang bull na ito, mga kapatid, hindi ito katulad ng baka sa Pilipinas. Ito po yung mga hybrid na bull. Ang halaga nito nasa 250,000 pesos. Ngayon, ganun din naman kapag ang nagkasala, the whole nation. Katulad nung time ni Jesus Christ, the whole nation nagkasala. O kaya yung kasalanan ng isang bansa nung time ng World War II, the whole nation of Germany, they support Hitler sa kanyang evil plan. Nagkasala ang buong nation. Ignorantly, dahil hindi nila alam. So, president sila ng panahon yun ng World War II by the power of Hitler. If the whole congregation of Israel sins unintentionally, and the thing that is hidden from their eyes, and they have done something against the commandment of the Lord, and anything should be done, they are guilty. Guilty sila, kahit hindi pa nila alam yung kasalanan. When the sin which they have committed becomes known, saka pa lang nila naalala, then the assembly shall offer a young bull for the sin offering and bring to the tabernacle of meeting. And then yung mga elders ng nation, sila ay magpapato ng kamay nila doon sa may baka. Baka din ang requirement. Isipin mo yun, ano? Yung kasalanan ng priest, compared sa kasalanan ng nation, naiintindihan mo sa nation, yes, kasi buong bansa yan eh. Pero yung priest, matindi yun. Iilan lang yung priest. Ganon kabigat ang kasalanan. It pollutes the people sa kanyang pangangalaga pag nagkasala siya. Kaya pag meron siyang greediness sa heart niya, apektado ang congregation.
Kaya nga dapat ang nagtuturo, he must be free from the love of money. Iiwas siya kahit sa mga sexual immorality. At huwag niyang imamanipulate yung mga tao. Gagamitin niya yung kanyang position. Kunyari ako, ihikayatin ko kayo, dadayain ko kayo para ma-recruit ko kayo sa pyramiding. Ang daming ganun. Amen po ba? Para lang kumita ng pera, ididisip niya yung mga bayan ng Panginoon, paniniwalain niya na talagang profitable yon. And then later on, mag-scam pala. Lahat magagalit kay pastor. Pero isipin mo kung ang laking disgrace yun sa harapan ng Panginoong Diyos. Seryoso ang kasalanan, mga kapatid. Sin is a sin. It is an offense against the Holy God. It violates the covenant of God. Amen po ba? Hindi po simpleng bagay yan. Okay. So, the place of killing, si God ang nag-determine. Kung ito yung altar of sacrifice, may north, south, east, west yan. No? May 4 na corners yan. So, sabi ng Panginoon, speak to Aaron and to his sons, yung mga priest, this is the law of sin offering. In the place where the burnt offering is killed, doon mo rin papatayin yung sin offering. And this time, northward, sa north part. Kunyari ito, east, west, north, south. Dito pinapatay. May mga sigad na mimili eh. Amen? Kasi lahat yun, hindi po yun accidental. Lahat po yun ay pinulfill ni God literally kay Christ. Amen. Si Jesus Christ, yung Golgotha, yung pinayano, ay north side. North side po siya ng temple. Amen. Kung saan pinatay yung burnt offering, doon din papatay yung sin offering. Amen po ba? Kasi pinufulfill yun literally din ng Panginoong Diyos. Katulad nung si Jesus, pinako siya na siya ay talagang naked. Kasi tayo naked tayo before the Lord to redeem us from our shame. Si Christ talagang halos marred ang kanyang buong physical being niya. Puro sugat, halos hindi siya makilala. Kasi tayo, mga kapatid, disfigured na tayo because of our sins. Pinulpil lahat yun kay Christ sa cross. Yung mga nangyaring yun sa kanyang crucifixion, fulfillment yun ng mga in-establish ni God sa mga ritual ng Israel. Literally. Okay, this is the purification. Tignan ninyo, mga kapatid, kung gaano katindi yung offense ng priest. Kasi ganito yan 4 yan Ang sin offering ay 4. Pag nagkasala ang priest, pag nagkasala ang nation or congregation or in church, pag nagkasala yung ruler, at pag nagkasala yung ordinaryong tao. 4 po yan. Yung dugo, makikita nyo doon kung gaano kaseryoso yung dugo. Kung saan yung area na i-apply, yun yung pinupurify. Yung dugo ng sin offering ng priest at saka ng nation ay ipinapasok doon sa loob ng tabernacle para i-purify yung temple of God. Unlike dito sa kasalanan ng mga leaders at saka ng ordinaryong tao, hindi na ipinapasok yung dugo. Ibig sabihin, kay God, mas seryoso yung kasalanan ng bayan at saka yung kasalanan ng mga priest. Na grabe na pollute niya pati yung bahay ng Panginoon. Grabe yung kasalanan ng mga pastors. Nakakapag-pollute. Tignan niyo po. Then the anointed priest, pag kunyari, sin ng priest o sin ng nation, pagkasahod ng dugo, kasi una, i-confess nila yung kasalanan, yung mga priest Ito yung bull, papatong nila yung kamay nila doon, yung mga priest, i-confess nila yung kasalanan. Isa yan sa mga feature ng sin offering, confession of sin. Kayo ba, mga kapatid, before na sabihin nyo kayo ay naligtas sa pamamagitan ni Jesus, kinonfess nyo ba yung mga kasalanan nyo before Him? Before God? Kasi ang sin offering ay nagkakaroon ng effect once you confess your sin. Kasi yun yung sin offering. Kino-confess, pagpatong mo ng kamay, you will put your hand heavily on the head of the animal. Mabigat.
Iko-confess mo yung kasalanan mo, Lord, nagkasala ako, Panginoon, nakiapid ako, Panginoon, nagkasala kami. Sasabihin mo lahat yun. Ko-confess mo yun. And then, papatayin ninyo yung hayop. Makikita mo yung dugo ng inosenteng tatagas. Ikaw dapat yun eh. Ikaw dapat yun. Papakita ng Panginoon na seryoso na kinakailangan merong mamamatay in exchange substitution. And then, sasahurin ng priest yung dugo. At yung priest, pupunta siya sa loob ng temple. Yung veil na yan nakikita nyo, kasi yung buong, kunyari ito yung buong yung tabernacle sa loob. May partition yan. Yan yung ito yung holy, ito yung most holy place. May kortina yan na tinatawag na veil, yan po yun. At nandito yung holy vessel na tinatawag na the Ark of the Covenant, kung saan yung presence ng Panginoon. May kurtina yan, hindi basta-basta nakakapasok dyan. Ang nakakapasok lang dyan yung high priest lang once a year during the Day of Atonement. Pero sa sin offering, yung dugo, papasok siya doon, iyan ang unang-una niyang wiwisikan to purify. Ipupurify yan. Pakukuha siya ng dugo 7 times na ipapatak yan sa may kurtina. What does it mean? Yan yung entrance natin sa harapan ng Panginoon eh. Yung mga priest kasi, yung mga elders, tumatayo yan sa tumatayo yan sa harapan ng Panginoong Diyos. It pollutes pag nagkasala ang elders, pag nagkasala ang mga priest, it pollutes the temple of God. Kaya kinakailangang i-purify. At iyan ang maganda sa sin offering. Whenever you encounter the word purify, cleanse, yan ang sin offering. Amen po ba? Pinupurify, unang-una yung pinaka-entrance mo kay God, yung access mo kay God, naapektuhan, na-defile, na-pollute yung ating way to God. Amen po ba? Pangalawa, ano ang next na ipupurify? Alam niyo po ba yung dalawang altars na yan? Ito nasa loob yan, kumbaga ito yung Ark of the Covenant, ito yung veil, na andyan sa harapan yung altar, yung golden altar of incense. Ito namang isang altar na to ng sacrifice, nasa labas yan eh. Doon pinapatay yung hayop. Ang pangalawang gagawin ng priest, matapos siyang mamawisikan, yung kurtina, yung veil, ito, papahirin niya yung horns. May horns dito, 4. Papahiran niya ng dugo yun. Ng kanyang finger, igaganon niya yung dugo. Kasi ano ba yung altar na yun? Obviously, mga kapatid, yun yung ating worship kay God eh. Yung ating prayer, yung access natin to worship God, yung access natin to pray, affected, polluted by our sins. Amen po ba? Ang sin ay hindi ordinaryong bagay. It pollutes not only our being, even the most holy presence of God. Amen po ba? Seryoso po ba ang kasalanan? Seryoso po bang magkasala ang pastors? Maganda na maging pastor. Maganda na maging elders. Ang ganda. Pero pag ang tingin mo sa mga iyan ay title lang, delikado ka. It is a serious office before the Lord. You are handling the word of life. You are bringing the life of God to the people, to the lost. Amen. Kaya dinil ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon. Hindi ko kayo dinidiscourage na huwag kayo maging pastor. Maganda. Hindi ko kayo dinidiscourage na maging elders. Maganda yan. Kailangan yan sa church. But, only recognize that our sin is a serious matter before the Lord. But the good news is, the Lord has provided an atonement. Amen? Kaya ako nakakatayo ngayon dito, mga kapatid, dahil sa habag ng Panginoon Diyos. Ako may mga failures din ako, may mga kahinaan din ako. Pero nakakatayo ako dito, hindi na sa aking sarili. Nakakatayo ako dito dahil kinahabagan ako ng Panginoon. Yan ang aking confession, yung ginawa ni Christ. So that when we pray,
mas sigurado yung prayer natin makakarating sa Panginoon kasi yung altar na yan, inatone yan. Amen? Na-purify yan. Kaya pag nag-aawitan tayo sa Panginoon, when we worship Him, makakasigurado tayo nakakarating. Amen po ba? Mabuti ba ang Panginoon? And then the last na ipopurify yung altar na yon, na kung saan doon ino-offer yung mga sacrifices. Amen? It affects not only us. Amen. Kaya ngayon, maintindihan ninyo yung salitang purification. Ganyan kabagsik yung ating kasalanan. Kinakailangan yung dugo ng perfect one, the Lord Jesus Christ, the only sacrifice na acceptable kay God, without blemish, ang namatay on our behalf. Kaya tayo nandito ngayon. Okay, ano yung required na offering? Yung para din sa peace offering, yung kidneys lang, at saka yung mga lahat ng fats. Yun lang ang ni-require ng Panginoon. Iba-iba hindi po ba? Sa burnt offering, buo, except the skin. Buo yun, susunugin niya sa may altar. Chachap-chapin yun. Ulo, yung mga leeg, ihiwala yung mga inwards, yung mga kidneys nandoon. Pero, pagdating sa may peace offering, kidneys lang, at saka yung mga fats, ganoon din sa sin offering. Doon sa may peace offering, yung the rest of the meat, kakainin ng priest, kakainin ng mga nag-sacrifice. Amen po ba? Na-recall niyo yun? Sa sin offering, dalawang klase. Kapag kasalanan ng priest at pagkasalanan ng nation, walang portion, walang kakainin yung mga priest. Pero pag ang nagkasala yung ruler o yung ordinaryong tao, meron silang portion, yung karne, kakainin. Pero kapag pag sa sin offering ng priest at saka ng nation, lahat ng naiwan, aside from kidneys, tsaka yung taba, dadalhin yun outside the camp. At doon yung susunugin. Amen? Kaya gaya ng sinabi rito, the bull's hide, yung skin, all its flesh, yung head, yung legs, yung entrails, yung lamang loob, yung offal, pati yung mga dumi niya, lahat. The whole bull, he shall carry outside the camp to a clean place. This is very important word. Kasi pinulfill ni Christian literally. Where the ashes are poured out and burn it on wood with fire, where the ashes are poured out, it shall be burned. Ibig sabihin mga kapatid ganito, ang susunugin lang sa altar of sacrifice, yung brazen altar, ay yung kidneys lang at saka yung taba. The rest, dadalhin outside the camp, sa isang lugar na malinis. Amen? At ito po yung actual fulfillment niyan. Sabi po sa Hebrews chapter 13, we have an altar from which those who serve the tabernacle have no right to eat. Kasi nga, sin offering yon para sa nation, sin offering para sa mga priest. Tatandaan nyo, nagpapako kay Christ mga priest. Amen? Mga religious leaders. For the bodies of those animals whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned outside the camp. Kaya nga si Jesus, saan siya pinako? Sa Golgotha, sa labas ng city ng Jerusalem. Ay, sa Jerusalem, outside the city. Nakita nyo ba yun? Overlooking, yan po yung pinaka-city. Nasa labas siya. Just to fulfill literally yung demands ng scriptures, ng sacrificial rituals. Amen? Pag nakita mo niya siya, ang ibig sabihin niyan, na si Jesus ay pinako dyan outside the camp, dalawa yung inaccomplish. Sin offering for the priest and sin offering for the nation. Amen? Yan po yun. Yun po yung sinettle dyan na as sin offering. Nation at saka yung sa mga sa mga priest, ipinako siya dyan outside the camp. Okay.
And then ito pa ang isang interesting. Then the whole, sabi nga sa may requirement ka na sa ritual, the whole bull shall carry outside the camp to a clean place where ashes are poured out. So, di ba, ipinako si Jesus doon sa outside the camp, na-fulfill na yon. Yung pinaglibingan sa kanya, kailangan malinis ayon doon sa scriptures to a clean place. Tingnan nyo. Sabi po sa John, fulfillment. So they took the body of Jesus and bound it with linen wrappings, with spices, as is the burial custom of the Jews. Now, in the place where he was crucified, there was a garden. Wow. And in the garden, a new tomb which no one yet been laid. Wow, talagang clean, malinis eh. Amen. Grabing fulfillment, hindi po ba? Exactly. Malinis kaya pala, to a clean place talagang in-specify ng Panginoong Diyos yun. Isipin nyo kung gaano kagaling ang Panginoong Diyos na yung kamatayan ni Jesus na yung sa cross, ang daming pinulfill, kahanga-hanga, magugulat ka na ang daming katotohanan doon sa pagkadami-dami ng details ng rituals ng sacrificial, na-fulfill lahat yun kay Christ. How come? Yung tabernacle na-fulfill sa Kanya, yung mga priesthood na-fulfill sa Kanya, na-fulfill din yung mga sacrifices sa Kanya, na-fulfill din sa Kanya yung katauhan ni Noah, ni Abraham, ni Adam, ni Moses, ni Joshua, na-fulfill lahat sa Kanya. How come? Paano nangyari yon in all wisdom of God? Na-fulfill ang lahat na nakasulat sa Old Testament in one single moment? Kahanga-hanga, hindi po ba? Ganon kasi ang ating Diyos. Kahanga-hangang Diyos. So kung alam mo yung mga katotohanan ito, pag wino-worship mo si God, talagang malulula ka talaga. You will worship God, His works, His wondrous works. Kaya nga sa mga kanta, nakakatuwang pag nakikita ko yung mga salitang yun the wondrous works of God. Kahanga-hanga. Amen? Kayo po ba'y dumating na po sa aspetong gano'n na nakita mo yung beauty nung ginawa niya, yung beauty ng kanyang holiness, yung beauty ng kanyang wisdom, and then you bow down before Him and you worship Him? Amen? Kaya nga ngayon mga kapatid, as conclusion, intindihin natin itong mga passages na ito. For while we were still weak, sabi ni Apostle Paul, at the right time, Christ died for the ungodly. Bakit namatay si Jesus para sa atin? Hindi dahil sa godly tayo. We were ungodly. Kabilang tayo doon sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. We were enemies of God. And now, we are now seated at His table, sabi nung kanta natin kanina. Amen? But God shows His love for us in that while we were yet still sinners, wala tayo na i-contribute Amen? Sinners pa tayo noon. Very weak na pa tayo noon. Wala tayo na i-contribute kahit ng katiting. Christ died for us. Since therefore we have now been justified by His blood, much more we shall have been saved by Him from the wrath of God, remembering the burnt offering. Amen? And for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Naaalala natin yung peace offering. Amen? Much more, now that when we are reconciled, we shall be saved by His life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have received the reconciliation. Ano pang masasabi mo, kapatid? Lahat ginawa ng Panginoon para sa atin. And now, here we are. We receive these gifts. Amen? The forgiveness of our sins, our regeneration, our justification, our sanctification, nang wala man lang tayong na-contribute na kahit na kaunti. Ang tangi lang natin magagawa is just to thank Him and to praise Him and to serve Him with all our hearts, with all our soul. Yung pasalamatan mo siya, paglingkuran mo siya, kapatid, sapagkat yung tinanggap mo ay hindi isang birong bagay.
Hindi maliit na bagay yung kaligtasang tinanggap mo. Papaano mo siya pinapasalamatan? Ikaw ba'y pinaglilingkuran mo siya? O magpahanggang ngayon, sarili pa rin natin pinaglilingkuran? Papaano mo siya pinapasalamatan, kapatid? Amen? And then, another verse. This is the last verse. For all have sinned, sabi ng Romans, and fall short of the glory of God. Lahat tayo. Lahat tayo nagkasala. Kaya lahat tayo guilty. Lahat tayo nangangailangan ng salvation. Lahat tayo na-receive natin yung tinatawag na the sin offering of the Lord Jesus Christ. Being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness. Dinemonstrate ng Panginoon yung kanyang katuwiran that God is a righteous God. God is a good God. And we have tasted that the Lord is good. Amen? Natikman niyo ba kung gaano kabuti ang Panginoon? We have tasted that the Lord is good. Because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. Biner tayo ng Panginoon sa ating mga kahinaan. Biner niya yung ating mga kamangmangan. Pinasan niya tayo. Binaliwala niya yung mga pinalipas niya. He passed over yung ating mga transgressions, lahat ng ating mga lawless deeds. Amen? Lahat ng ating mga wicked deeds. For the demonstration of His righteousness at the present time, so that we would be just, that He would be just and the justifier of the one who has faith in Christ Jesus. So ano na ngayon ating standing? We are now being justified. Legally, judicially, you are declared free from sin. Amen? Amen po ba? Masaya ba kayo sa ginawa ng Panginoong Yesus? Purihin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo and let us worship Him. Hallelujah. Panginoong Diyos, napakabuti mo. Kahanga-hanga, O Lord, ang iyong mga ginawa. Lord, hindi namin kayang malirip ng aming mga pangunawa, O Lord, kung gaano kalaki ang hiwaga ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Lord, napakabuti mo sa amin na nag-provide ka ng offerings para sa aming mga kasalanan. At ngayon, O Lord, kaming lahat nakakatayo sa iyo. Lahat kami ay guilty sa aming mga kasalanan. Kami na mga lingkod mo, ang buong congregation, O Lord, na kinakatawan namin, lahat kami nagkasala sa iyo because of our ignorance, because of our weaknesses. Lord, pero Lord, kinahabagan mo kami, pinasan mo at pinalagpas mo ang lahat ng aming mga kamangmangan hanggang sa panahon na maintindihan namin ang mga bagay na ito. Ngayon, naunawaan na namin ngayon, Lord, na ang laki-laking pag-ibig ang iginugol mo sa amin. Kaya pala kami nandito ngayon, Panginoong Diyos, na magpahanggang ngayon, kinakahabagan mo kami. Ngayon, naunawaan namin, O Lord, Ikaw, Panginoong Yesus, bilang Great High Priest, nandoon ka sa kanan ng Ama, and you are perpetually nag-intercede ka para sa amin magpahanggang ngayon. Despite of your perpetual offering na pumapailang lang sa kalangitan sa harapan ng Diyos to appease His wrath against our ungodliness and lawlessness, O Lord God. Lord, napakabuti mo. At ang kabutihan mo na to, Panginoong Diyos, ay alagi po namin iisipin sa aming buong pagkatao. Ituturo sa aming mga anak nang sa ganun lahat kami ay matutong matakot sa iyo. Lahat kami ay matutong laging magpasalamat sa iyong kabutihan sa lahat ng mga provisions mo para sa amin, O Lord God. Lord, kami na mga dati mong enemies, and now, you have ordained life para sa aming lahat. You have forgiven us. You have accepted us. And now, O Lord, we are enjoying your peace. And now, O Lord, we have fellowship with you, not because of us, but because of the wondrous work of your Son on the cross.
Lord, we are so grateful. And we will be forever be grateful, O Lord God, sa lahat ng iyong mga ginawa sa amin. Nawa, O Lord, in return, makapaglingkod kami sa iyo ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, in all humility, sapagkat wala kaming naiambag sa salvation na ito, Panginoong Diyos. Ang ang gusto mo sa amin, Panginoon, ang lagi kami magpasalamat sa iyo at lumakad na kami sa iyong daan, na iwan na namin ang makasalanang buhay, O Lord God, na nagde-defile sa amin, na nagpo-pollute sa aming pagkatao, and it also pollutes your holy temple, O God. Father God, thank you for all these things, O Lord, na naintindihan namin kung gaano ang bagsik ng aming mga kasalanan, yung impact nito, Panginoong Diyos, hindi lamang sa amin, but also it affects, O Lord God, our way with you. Thank you, Father God, for your provisions. Thank you for the forgiveness of our sins. Thank you for all your truth and for all the realities you have taught us today. We worship you, Father, and we magnify your name, Father. We glorify your name, O Lord, and we adore you. In Jesus' name, amen. Amen.